Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang. Grabe to, nasyak si Franz at Risa Hontiveros sa matinding pasabog ni VP Sara Duterte. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Nagulat po ako rito kasi tinitignan ko, Senate urges invite VP Sara to shed light on gun allegation, no. Pinaiimbita po, gusto pong imbitahin, no. Ayon po sa maghiting na congresswoman na si Franz Castro. Nagtataka ako sa Franz Castro, no. So yun mga karibin natin, parang ang tindi po ang tindi po ng kongreso ngayon mga karibin natin, talagang inuutusan na po, di ba? Ang mga senador, di ba? Imbis na mga senador po ang mag-utos dito sa mga kongresista, kongresista na po ang nag-uutos, no? Dito sa kung ako ang senador mga karibin, na inuutusan niya, no, ni di ba? Ni Franz Castro. Talagang babatukan ko ito. Ha? Anong akala mo sa mga senador? Walang utak. Walang sariling pag-iisip. Oh. Ibinoto po sila nationally, di ba? Pero itong kongresista, ano ba, representative lang ito eh. Di ba? Ilang boto lang yung ang kay Franz Castro, panalo na. Di ba? O bakit niya uutusan ng Senado? Nako naman, ha? Ako nagtataka ako sa Franz Castro, no? Narinig po natin lahat na pinagtawanan lang po ni VP Sara yung allegation, no? Sabi nga ni VP Sara, ano ba meron dyan sa mountain niyan? Gun store? Bakit siya mag-uwi na may baril na? Halatang dinagdag lang, parang afterthought eh. Di ba? Wala po akong pakialam sa pakikipag-deal nila kay Apollo Kibuloy. It's between Kibuloy, tsaka sa mga dating niyang tauhan, at tsaka sa korte. Di ba? Kung hindi nyo po isasampa sa korte yan, propaganda lang po yan. Kasi, yun po di ba? Tayo po ay, anong tawag natin dito? Tayo po ay mamamayan na naniniwala sa batas. Di ba? Ngayon, kung tayo naniniwala sa batas, gusto natin magkaroon ng katarungan ang kahit sino pa man, wala pong katarungan sa Senado. Ang meron lang po sa Senado, propaganda. Huwag na tayong maglokohan, Senator Hontiveros. Kung gusto mo yan, na magkaroon ng katarungan yan, ikorte mo. Tulungan mo, magsampa ng reklamo. Sabi, yun naman ang sinasabi ni Pastor Kibuloy. Very willing siyang harapin sila sa korte. Diba? Ngayon, kaya natin binabanatan tong nagsangkot. Halatang halata eh. Halatang halatang sinama. Afterthought na, teka muna, pwede natin siguro idamay dito yung mag-amang Duterte. Kaya ito naman, nagkaroon na naman ng pagkakataon itong si Congresswoman Franz Castro. Ito po ang pahayag ni Franz Castro. Senator should invite Vice President Sara Duterte. If I were the Senate, sabi po ni Castro, I would invite VP Sara to answer the allegation. This is a huge allegation. Malaki. So, kung ako diyan kay Castro, mga karabin natin, tumakbo po siyang senador, di ba? Kung talagang gusto niyang gusto niyang siya ang masunod. Tumakbo po siyang senador para hindi niya na kailangang mag-utos sa mga senador.
Nakakahiya naman po. Ha? Yung kongresista, inuutusan yung Senado. 'Di ba? At saka 'di ba? Pangalawang pinakamataas na posisyon na vice presidente. Ginaganyan niyo. 'Di ba? Ipapatawag sa Senado na ako naman talaga. Bakit hindi ito si Franz Castro ang ipatawag sa Senado na maimbestigahan yung kanyang mga ginagawang kalokohan? 'Di ba? Oh, yan nga po eh. Yan nga po mga karbi natin. Kung sino patuloy yung mga mayroong lamat, 'di ba? Ng kalokohan, kabulastugan at mga korupsyon kung ano-ano pa. Siya patuloy itong malakas ang loob, no? Sa bagay, propaganda eh. O sige, baka plano rin ito, drama. Baka kasali nga ito sa drama nila eh. Sige, banatan nyo dyan sa taas at magse-second motion po ako dito sa baba sa Kongreso at nang maipatawag natin si VP Sara dyan sa Senado. Ba? Baka lang. Daw eh. She should face the Senate and address the matter instead of beating around the bush. Yan po. No? Kaysa raw nagpapaikot-ikot sa pagsagot o si VP Sara, dapat daw maimbitahan siya sa Senado. Teka lang po, kulang kayo. Sino po ba yung mga bagong member dyan? Nang malagyan na natin ng jacket. Wala po ah. Grabe talaga itong si Castro, Okay. no? Meron ba? Meron bang ano? Jajakitan? Talagang Okay, kapal punta na na po mukha. tayo rito sa sinasabi po ni Castro, no? Alam mo, Franz Castro, nabububuhan na ba talaga kayo sa mga senador? Bakit po kayong mga congressman, mahilig po kayong makialam sa Senado ngayon? Nahihinaan po ba kayo sa mga senador? Kaawa-awa naman kayo. Kayong mga senador, grabe, no? Grabe na po tingin sa inyo ng mga congressman at congresswoman. Utos-utusan na lang kayo. Miski si Franz Castro. Gusto kayong utusan. Okay. Alam mo, Franz Castro, no? Hayaan mo lang yung Senado. Kaya nga kayo may kanya-kanya eh. Kung gusto mo, imbitahan mo. Di ba? Imbitahan mo na yung kung gusto nyo sa Congress, imbitahin nyo si Vice President. Tsaka Vice President ng Pilipinas yan. Alam nyo, marunong naman sana kayong gumalang, no? Vice President po yan, kasalukuyan ng Pilipinas. No? Yun, damay na damay lang po eh. Uutusan mo pa yung Senado para imbestigahan yung Vice President ng Pilipinas sa walang kawawaan. Tanong ko nga sa'yo, pinatampok ninyo na may anomalya sa confidential fund. Nagsorry ka na ba? Castro at Makabayan Blacks, nagsorry na ba kayo kay VP Sara Duterte? Napatunayan ng walang anomalya, yung COA. Naglabas na ng report. Inignore nyo lang. Pag hindi pabor sa inyo yung report ng COA, hindi nyo man lang sabihin na sorry, VP Sara, sa pag-akusa namin sa iyo. Wala ka palang anomalya sa confidential fund. Wala lang. Di ba? Pinasama ninyo yung tao, mabuti na lang yung mamamayan. Hindi na naniniwala sa inyo. Ang tagal nyo, binanatan yung confidential fund. Sinasabi nyo pa sa mga tao na pag lumabas yung COA report, makikita nyo yung anomalya niyan yung anomalya daw, no? Nito ni Sara Duterte. So yun nga pong mahirap mga karabin natin kasi 'di ba sa Kongreso, sa Senado, puro imbestiga. Tapos wala naman palang backup na ebidensya. Oh. Pagkatapos ng pag-iimbestiga nila, iiwan sa ere. 'Di ba? Wala na. Oh, dapat nga po nung inilabas ng COA yung result, no, ng audit report dun sa allegation nila sa CIF ni VP Sara na walang anomalya. Dapat itong mga nag-imbestiga, no, itong mga nanira, nagpahiya kay VP Sara dyan sa Kongreso, yan dapat ang kasuhan. Balikan yan. Ano bang dapat ikaso dyan, para makulong din yan? Ba? Kasi
Walang mga basihan po yung mga, walang ebidensya po yung mga sinasabi nila, pero continue po sila. Oh. Tama po yung sinasabi kanina ni Sir Badong Aratiles na propaganda lang talaga. No, itong sa Kongreso at Senado kasi pagkatapos po ng mga hearing sa mga aligasyon, no, na binibitawan nila without any evidences, wala na. Like PCSO, mga karibin natin. Diba? Wala na rin. Iniwan na rin sa ere. Nakakapanghinayang, no? Kasi kung sino pa po yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, kaya nga kayo nandyan, eh. Diba? Kayo pa itong gumagawa ng kalokohan. Paglabas ng COA report, lumabas na yung COA report. Walang anomalya. Nag-sorry ba kayo? Yun yung sinasabi ko eh. No? Atake kayo ng atake. Nung napatunayan yung walang kasalanan si BP Sara, hindi naman kayo nagsosorry. Ang purpose nyo lang umatake kasi. Baka maniwala yung tao. Mabuti na lang ang mamamayang Pilipino. Hindi nyo na napapaniwala. Katunayan, number 1 si Sara Duterte sa presidential survey, sa lahat ng presidential survey. Number 1 si Sara Duterte sa lahat ng trust rating survey. Number 1 ang number 1 ang DepEd sa lahat ng agency ng gobyerno. Dagdag pa ngayon, bagong labas, mainit-init pa. Number 1 na naman po si Pangulong Duterte sa senatorial survey ng Tanghero. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ano yung sinasabi nyo, laos na yung mga Duterte? Bakit kayo kinakabahan na meron silang prayer rally dito sa Cebu? Hindi na po Davao to. Baka sabihin nyo, Davao yan. Kaya ano? Alam nyo po, pinanunood ko yung taga-Tanghire, yung pinuno ng Tanghire. Pinapaliwanag niya kung bakit yung break-up talaga ngayon, no? Kitang-kita na po yung break-up ng Uniteam. At naapektuhan po yung mga baluarte nila. Sabi po, 25% ng boto ng mga Pilipino galing po sa North Luzon at saka sa Central Luzon. 25%. Kaya bumaba po yung rating ni BP Sara. Bakit? Bumaba siya sa North Luzon at Central Luzon. Pero ang malupit po nito, 45% ng boto ng mga Pilipino galing po sa Visayas at Mindanao. At ang laki po ng binaba ni BBM sa Visayas at Mindanao. Iyan ang katotohanan. Kaya po, sabi ko nga, may nagtanong nung isang araw, kakayanin ba ni BP Sara na mag-32 million? Maaring hindi. Pero yung panalo niya, kasi 45% pala yung Visayas at Mindanao. Bibiyak lang siya ng konti sa NCR, bibiyak lang ng konti sa Luzon, mananalo na si Sara Duterte. Kumpara sa kandidato na, saan kukuha ng boto si Martin? Siguro dito sa Visayas, parting Leyte, makukuha niya. Saan kukuha ng boto sila Tulpo? Mag-aagawan sila dun ng iba pa dyan sa Luzon. Kaya maganda yung analysis eh. Pati po yung mga supporter, no? Pati po yung mga supporter ng Uniteam, biyak na po. Lahat, totoo naman yun. Thank you very much muna kay Mizel Villaluz na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars na pangkape. Yan. Maraming salamat sa iyo, Mizel Villaluz. Sa makatwid, sa Yan mga karibin natin, isa lang po itong patunay itong mga sorbe-sorbe, no? Na kahit anong gawin po ng mga kalaban ng mga Duterte, no? Wala po silang magagawa, no? Talagang sulit na po yung pagtitiwala ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino dito sa mga Duterte, no? Kasi isipin mo, binira ng bire. Bago pa yung mga sorbe-sorbe na yan, talagang siniraan na. CIF, kung ano-ano pa, ICC, di ba? Pero nagna-number 1 pa din, di ba? Number 1 na si dating Pangulong Duterte sa senatorial survey. Si BP Sara, number 1 din, di ba? Sa presidentiable. At number 1 din yung kanyang Department of Education, no? Na most trusted.
ano pang hinahanap natin, 'di ba, mga karibin natin? Ano pang paninira ang gusto niyo ibato niyo na po hanggang may panahon pa po kayo, 'di ba? Ibato niyo na po lahat ng putik, maruruming diyan, ha? Hangga't may panahon pa kayo, kasi pagdating ng panahon, sabi nga ni BP Sara, no? Yung post niya na may panahon din sa 'di ba? Mayroon 'yan. Paghihigante, ano ba yun? Basta may panahon kayong lahat. Hindi nga yung panahon ng paghihigante, panahon yun ng pagtatrabaho, at may mga panahon din kayo. Ha? Kaya ayusin nyo na po yung mga paniniran niyo para naman pagdating ng panahon, di ba? May makuha rin naman kayong boto at may mauto kayo. Sabi nga nung isang vlogger na maluloko nyo ang ilan, pero hindi nyo maluloko ang karamihan, di ba? Nakakarami. So, marami pa rin kami. Sino po nagsasabing marami po ang yung loyalista kaysa sa mga DDS, di ba? Kung marami talaga kayong mga loyalista, ito hindi ko nang pinaglalaban, kung marami talaga kayong mga loyalista, di ba? Di sana nung mga nakarang eleksyon nananalo. Or pinatakbo nyo ng presidente nung yung mga nakarang eleksyon pa. Diba? Hindi nyo na sana ikinabit pa sa sa Duterte. Diba? Para manalo lang. Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.